servant of the Lord. Brother Gipo Perez Hipolito, good afternoon po bro. Welcome po ulit. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Isang mapagpalang araw po. Yan. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon po ulit na magkita-kita po tayo. Ako po kasi I always look forward whenever I get invited here sa Friends of the Bar. Yan po. Dahil ano na po tayo, no? Medyo matagal-tagal na po tayo nagsasama-sama po dito sa ating prayer meeting. And I always look forward po talaga na makita po, makasama po kayo. So ngayon po, napakaganda po ng ating narinig at congratulations ka po pala, napakaganda po ng sharing po ng ating sister with regards to our gospel for today at nasay pa po niya yung unang pagbasa, yung mga pinagdaanan ni San Pablo Apostol. Kaya po dadagdagan ko lang po yung na-share po sa atin ni sister. Ngayon po kasi narinig po kasi natin ang tungkol sa concept of the Messiah na binanggit ng ating Panginoon. Kasi nga po, nung panahon yun, ang inaasahan kasi talaga nila, ang Messiah ay anak ni David. Pero nagkaroon po ng parang pagtatama ang Panginoon. Parang binigyan niya ng point for reflection ng mga tao kausap niya during that time. Kasi sabi nga niya, si David mismo, tinawag niya na Panginoon yung darating na Mesiyas. Kaya ang tanong nga, kung tinatawag ni David na Panginoon, ang darating na Mesiyas, paano siya magiging anak ni David? Yun po yung pinaka niya, challenge question niya during that time. And as we have read, nakita po natin na natutuwa yung mga nakikinig sa kanya nung sinasabi niya mga bagay rin. Actually po, maraming beses po na discuss yung subject about Jesus being the Messiah. Okay? So, nangyari po kasi ganito. Ano po ba ibig sabihin ng Messiah? Ang Messiah po kasi is a Greek translation which means, is a Hebrew word which means anointed one. Sa atin po, mas naging sikat sa atin yung word na Christ because the New Testament was written in Greek. Kaya po, ang word na Messiah in Greek is the Christ. Okay. Ang ibig sabihin po noon is the anointed one. Ang anointed one po kasi ay maraming beses pong ginamit sa Old Testament. Normally po, ito po ay inilalaan doon sa mga pinili ng Diyos. Kasi nga po anointed ibig sabihin talagang pinili sa among the many, pinili sila. Karamihan po dito, ang unang-unang na-anoint ng Panginoon ay mga unang hari na binigay niya sa mga tao. Ano nga po, please take note lang po nung binigyan ng Diyos ang Israel ng hari, it was upon their request. Actually, medyo may konting sama ng loob si Yahweh during that time. Kasi nga, ang reason kung bakit humingi sila ng hari, it's because naiinggit sila dun sa ibang mga tao. Sabi ganon, bakit yung ibang bayan, yung ibang mga bansa, may hari sila, ba't tayo wala? Kasi without understanding that during that time, they had a direct contact, they had a direct relationship with Yahweh, sa ating Panginoon. Kaya medyo in a way, medyo ng kalooban ni Yahweh na parang ba't ganon, mahanap pa kayo ng iba, nandito na ako. And yet, despite the fact na nasaktan siya, still, binigyan niya, pumili siya from among them na magiging hari. At ang unang hari nga ay si Haring David. Of course, syempre si Haring Saul. Okay? Si Haring Saul later on ay pinalitan ni Haring David. At yung pagiging hari ni David nga siya talaga ang naging simula ng pagbangon at pag-unlad ng kaharian ng Israel. Of course, it found its summit, ang pinaka glory of the kingdom of Israel was during the time of during the time of Solomon, yung anak ni David. Pero from Solomon onwards, unti-unti lang nag-deteriorate ang kingdom of Israel. Basta, ang ibig sabihin ng Messiah, God's chosen. Okay. So yan po. Kasi hindi lang po isang beses kagaya ng narinig natin sa Ebanghelyo na mag-usapan ang word na Messiah. Actually, even it was a recurring question. Kasi nga, ito yung hinihintay na matagal na ng Israel. Kasi bakit? There was a time kasi na even talagang kalat na kalat yung usapan tungkol sa Messiah.
ano sila, iniisip nila si John the Baptist ba yung Messiah? And this time, si Kristo ba ang Messiah? That's why, usap-usapan yan sa buong Israel during the time. It prompted Jesus to ask his own disciples, to ask his own apostles, who do the people say I am? Okay. At siguro alam nyo na yung the rest of the story. Pero bibigyan ko lang po kayo ng pinaka-background nung panahon na tinatanong ni Kristo yung kanyang mga apostoles. Nasaan sila during that time? They were at Caesarea Philippi. Ang nakikita po nyo dito sa aking picture na pinapakita, ito po ang itsura po ng Caesarea Philippi. Okay. Noong mga panahon na tinatanong ni Kristo, tinatanong ng Diyos, tinatanong ni Jesus ang kanyang mga apostoles, kung ano ba ang sinasabi ng mga tao, kung sino siya, ito po ang background nila. Nandun sila sa Caesarea Philippi. Ano po ba makikita mo sa Caesarea Philippi? Makikita niyo po doon, nandoon yung Temple of Augustus. Ano po yung Temple of Augustus at yung Temple of Zeus? Ito po yung mga templo na itinayo po ng mga Romano. Ang mga Romano po during the time, of course, is the power that was shaping and controlling the whole of Jerusalem. Nandun din po yung tinatawag na Court of Pan. Okay, ito naman po yung Greek influence ng sa Israel. Kasi during that time po, the prevailing influence po talaga is the influence of the Romans. But the Romans, when they arrived at Jerusalem, okay, recognized the presence of the influence of the Greeks. Kaya po ang tawag nga doon sa influence nila, Greco-Roman influence. Ayan. At makikita niyo po, nandito po yung iba't ibang templo. Each of them has something to do with the concept of fertility. Kasi bakit? Lahat ng mga tao doon po kasi, ano talaga, ang konsepto nila, kaya sila pumupunta sa mga templong ito, is for them to be able to be fertile. Ano ba ibig sabihin po ng fertility during that time? Kasi during that time po, ang pinaka point of interest ng mga religion during the time was fertility. Halimbawa po, yung cult ni Baal. Si Baal po, if you remember, siya yung god na sinamba ng mga Israelita nung hindi bumababa si Moses doon sa Sinai. Immediately, dahil nga hiningi ni Aaron lahat ng mga ginto nila at gumawa sila ng Diyos-Diyusan. An image of Baal, the god of fertility. Sa sa Greco-Roman god naman of nature, ang kulto nila ay tungkol naman kay Pan. Si Pan naman po, siya yung tao na kambing na laging nagpapatugtog ng pluta. Yan. He is referred to as a god of fertility. And of course, we have the cult of Caesar. During that time, okay, ang mga Romano naniniwala sila na si Caesar, ang pinaka-emperador ng Roma, siya ang pinaka-representative ng Diyos. Siya mismo ay Diyos para sa kanila. So, kaya mayroong templo may templo of Zeus at may templo ni Caesar doon sa Caesarea Philippi. Okay. Ano po ang ibig sabihin ng lugar na ito? During that time, when Jesus asked his disciples, who do the people say I am? They were in the place where power is centralized. Lahat po talaga ng pananiwala na tungkol sa reliyon, okay, pertaining to power is in that area. So talagang napakaganda ng background ng ating nung tanong ni Jesus sa kanyang mga apostoles. Di ba po? Ayan. Please take note that during that time, apat na mga bansa na po ang nagpabagsak sa Israel. Of course, as I've said, the peak of the kingdom of Israel was during the time of Solomon. But during that time, later on, nagdigress hanggang sa dumating po ang panahon na nasakop po sila ng iba't ibang bayan. Doon po sa panaginip ni Daniel, nakakita po siya ng apat na mga beasts. Okay. All of these four beasts pertains to the different kingdoms that will overpower their kingdom of Israel. Ang ang Babylonians po, the Babylonians that took over them was pertained as a bear na may pakpak. Ang mga ang mga Persian naman, isang bear na napakalakas. Ang Grecia naman po parang isang leopard na may apat na ulo at apat na pakpak.
Pero yung pang-apat na yung pang-apat na beast na nakita ni Daniel, hindi niya nabigyan ng tamang pangalan kasi hindi niya alam. Basta ang nakita lang niya, ito yung pinaka nakakatakot sa lahat ng apat na beast na nakita niya. Okay. At ito po, yung nagsisimbolize po talaga ng Roman conquerors nila. Actually po, among all the conquerors of Israel, the Romans were the most fierce. The Romans sila po yung pinakamalupit sa lahat. Sila yung nagpahirap po sa Israel. Okay. That is why, pertaining to all of these powers that vanquished them through the years, the Assyrians, the Babylonians, the Persians, the Greeks, and this time the Romans, ang mga Israelita po, ang pinakahinihiling nila sa Diyos ay bigyan sila ng isang tagapagligtas. Tagapagligtas mula doon sa mga tao na nag-conquer sa kanila. So, ano ang ibig sabihin nila pag sinabing Messiah? Very political po yung Messiah na hinihintay nila. They were looking for a king, a new king, similar to that of, kaya nga po, nila, kasi the greatest king for them was King David. So they were waiting for the son of David to come. Someone who is like him, who was victorious in all battles. Na talagang, kagaya ni David na talagang pinabagsak niya lahat ng kanyang mga kaaway. Di ba? So this was the king that they were looking forward to. And even the disciples, in their subconscious, while they were there in the place of power called Caesarea Philippi, when they were asked by Jesus, who do you people say I am? Yun nga, ang binanggit nila, ito nga na, some say, basta everything pertaining to power, yung binibigay na adjective tungkol sa kanya. And then the Lord asks, Jesus asked them, pero kayo, who do you say that I am? Kasi tinanong niya muna anong sinasabi ng mga tao. Pero nag-switch siya sa question. And this time, it became a very personal question. Okay, narinig niyo kung sino ang pinag-uusapan nila tungkol sa akin. Kayo, who do you say that? Sino ako para sa inyo? Hindi nakasagot ang mga apostoles. Kasi kanina, paligsahan sila sa pagbibigay ng tamang question. But this time, when they were asked a very personal question, they were unable to answer. Except for si Pedro lang ang nagkaroon ng lakas ng loob na sagutin ang $1 million question ng ating Panginoon. At anong sinabi niya? You are the Christ, the Son of the living God. And because of this, tama ang sagot ni Pedro. Di ba? Talagang ting, 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 jackpot. Di ba? Para nakuha niya ang jackpot sa laro pick. Di ba? Kaya makita mo, very proud si Pedro. Kasi nga talagang sinabi, in-assert ni Kristo, tama ang sagot mo. I am the Messiah. Okay? Kaso ito ang sumunod na episode was this. Nagsalita si Kristo, ano yung pagiging Messiah niya. Kasi in-expect nila was a Messiah who was an epitome of power. Kaso biglang sinabi ni Kristo, dadaling siya sa Jerusalem, isusuko siya sa kanyang mga kalaban, paghihirapan siya ng kanyang mga kalaban, at papatayin siya. Kaya nang magulat nung marinig nila yun, shock na shock sila. Ha? Paano nangyari yun? Paano ka mamamatay? Di ba nga, Messiah ka nga. Kasi nga, ang mindset nila, the Messiah who is to come is a hero. A hero who will defeat their enemies. Okay? Someone who is like King David. Someone who is powerful. Tapos biglang sasabihin mo sa amin, mamamatay ka. Kaya nga nangyari, if you will read the next line of scripture during the time, na-rebuke ni Pedro, yung sinabi ni Kristo, yung sinabi ni Jesus. Hindi pwede yan, Lord. Di ba? At anong sinabi sa kanya ni Jesus? Get thee behind me, Satan. Nakapuri lang sa kanya, pero makita mo, tinawag siya Satanas. Please take note, tinawag ba talaga ni Kristo na Satanas si Pedro? Okay, again, babalik po tayo doon sa translation of Scripture. Yung sinabi po ni Kristo na Satan does not pertain to Satan, the person, the devil. No. Actually po, ang translation po kasi nito is,
he called Peter, the devil. Anong ibig sabihin ng the devil? Hindi ibig sabihin si Satanas. The devil meaning someone who goes against God. Kasi bakit? Ang sinasabi ko sa inyo, ito ang Messiah, and yet you are opposing it. So you are acting like the devil. So hindi niya sinabing demonyo ka talaga, demonyo siya. Kung hindi, ang sinasabi niya, because your thoughts are not God's thoughts, you are thinking like with the thoughts of men. In the mindset of the divine, the Messiah who is to come is not a powerful being, but someone who is powerless. Ayan. Doon sa vision ni David, ni Daniel, nung nakita niya yung apat na beasts na talagang nakakatakot, may nakita siyang isa pang vision. The vision of the Son of Man coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worship him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed. So anong nakita alam ito ng mga apostles, that they were thinking that this Son of Man is a powerful being. And yet, ang sinasabi nito ni Kristo na tinawag nila na ikaw ang Mesiyas, di ba? Siya ay papatayin. It gives us now a distinction between two mindsets, the divine mindset and the human mindset. In the human mindset, kala nila salvation will entail war and violence. But in the divine mindset, salvation will come through peace and through obedience. Ano yun? Ano yung obedience? Na papatayin siya, na siya ay maghihirap. Yung kanyang pagsunod ang magiging sanhi ng kaligtasan. Kaya nga, when he entered Jerusalem, kasi ito yung triumphal entry ni Jesus sa Jerusalem, hindi siya sumakay ng kabayo. Kasi makita mo ganun, ang hari, nakasakay sa kabayo, kabayong napakalaki, napakatingkad, napaka-majestic. Instead, si Kristo, nung pumasok siya sa Jerusalem, he was on top of a donkey, a colt. And please take note that a colt or a donkey is an animal of peace. Kaya ang nangyari, medyo nalito yung mga tao na naniniwalang siya ang Mesiyas. Ito bang Mesiyas? Bakit nakasakay sa buriko? Bakit nakasakay sa isang colt? Diba? Jesus wants them to know that he is a Messiah, but a Messiah not of peace, not of war. He's not going to win salvation through violence, but through his obedience to his Father. He is not going to kill. Rather, he will be the one to get killed. This was the grandest revelation. The revelation that was opposite to what they were expecting. And unfortunately, they got discouraged. Ang nangyari kasi, kaya makikita niyo even until the time when Jesus was there in the Garden of Gethsemane, when he was finally arrested, Peter still manifested this mindset. Hindi, lalaban tayo, Lord. Kaya ginawa niya, kinuha niya yung kanyang sword, at pinutol niya yung tenga nung isang humuhuli kay Kristo. Pero pinagbawalan siya ni Kristo, sabi niya gano'n. Diba? Return your sword to his sheath. Diba? Am I not, parang sabi niya, he is here to fulfill the Father's will. Kaya gano'n. So the disciples were profoundly disappointed and confused on Good Friday. Bakit? Because Jesus did not follow their script. Kung ano yung expectation nila, hindi na sinunod ni Kristo. And they were very much disappointed. And that was the reason why they all ran away. Kasi confused sila. Kasi takot sila. Kasi lito sila. Kasi they wanted the general, not a sacrificial lamb. Diba? Kaya tayo, di ba minsan, sometimes, just like the apostles during this episode, sometimes we get angry at God because He didn't answer our prayers the way that we wanted it. Kasi ang ganda naman ng plano mo eh. Ganda naman ng plano mo, di ba?
And yet God did not answer it the way you planned it. He did. Tapos ito pa, sometimes He doesn't fix your problems on your own time. Kung kailan mo gusto. Minsan, ano ba ang tagal-tagal naman, Lord? Minsan, we become impatient. But the challenge is this. The Jews wanted a temporary fix kasi nga, they were in the situation that they want to be free from their invaders. But Jesus was aiming for something more special. He was aiming for a cosmic spiritual solution to get rid of sin, to get rid of death and hatred. And sometimes this is something that we need to understand. Sometimes when God says no to our small plans, it's because He is saying yes to something infinitely big, mas mataas. So, ang tanong natin is this, let's ask ourselves, ano yung mga experience natin sa buhay when we felt so frustrated with God that sometimes because we were expecting Him to be that powerful fixer that you expected Him to be and He did not. So, naisip na ba natin that we must have actually been doing a deeper work in our lives instead? Na dun sa unang pagbasa, si Timothy ay binibigyan ng advice ni St. Paul. Sabi niya gano'n na nakita mo naman kung paano talaga ang mga bagay-bagay. Pinalaki ka sa kaisipan ng Diyos. Kaya ang sabi niya gano'n, ang sinasabi niya, sinasabi ni Paul na example, I was able to surpass all of my challenges, all of my, lahat ng pinagdaanan kong hirap. It's because I stuck to my faith in Jesus. Because like Jesus, sabi niya gano'n, indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will definitely be persecuted. It's part and parcel of being a Christian. So, but sabi niya gano'n, we just have to put our faith and trust in the God who showed us that classic example of obedience to the Lord. Kasi, please take note po, Jesus, during the time, and even until now, is true God and true man. Yes, He is God with a divine nature, with a divine will. But at the same time, He was also human, fully human, with a human will, who is susceptible also to weakness, who is susceptible to do things His way, to have human standards. And yet the humanity of Jesus acknowledged the divine in Him. That is why He followed and obeyed the will of the Father for Him to undergo death so as to save us from our everlasting death. Because He has to die, or else, if He did not die, He will not raise up again to conquer to. He has to be there, talagang nakasadlak sa kamatayan, para ipakita kung paano niya ito pagtatagumpayan pagdating ng araw. Kagayang ganito parang there will be no Easter Sunday if there was no Good Friday. Okay? So tayo, ganun din. Let's put all our faith and trust in the Lord. Let's also undergo our Good Fridays. And let's accept the fact that God wants us to be like Him. So let's be like Paul. Let's be like Timothy. Let's live godly in Christ Jesus and expect persecutions, because it will not end in persecution anyway. It will all end in glory. Maraming salamat. Amen po. Salamat po. Salamat po, Brother G po. May time pa po kayong konti? Opo. This time pa meron. Hindi pa ako nagmamadali ngayon. Okay, salamat po. Ay, mga kapatid, meron po kayong gustong itanong kay Brother G po? Sige po, magtanong po tayo. Or meron kayong gustong i-share tungkol sa sinabi po ng ating kapatid.
Hello po. Wala pa pong nag-aano, Brother G po. Wait lang po tayo. Malinaw naman po kasi yung inyong mensahe eh. Sige po mga kapatid. Baka po meron kayong gustong i-share. Ano po yung mga, sometimes siguro nagkaroon kayo ng struggle paano sumunod sa plano ng Diyos. Na minsan yung plano natin hindi sumaswak dun sa kung ano yung nagiging plano ng Diyos o nire-reveal niya sa atin. Opo, sige po mga kapatid. Pag hindi po tayo, hindi plano ni Lord yung ating ginagawa, nalilihis po tayo ng landas. Kaya importante po muna hihingi po tayo ng guidance ng ating Lord. Yun po ang kagandahan po nang nandito na po tayo sa charismatic community. Naririnig po namin yung mga salita ninyo. Siyempre po, nag-guide po kami sa tamang gawain. Amen po mga kapatid. Sige po. Habang nandyan si Brother G po, hindi lahat ng pag nagtotalk si Brother G po, may time siya po sa atin kasi po may mga gawain pong iba yan. Sige po, samantalahin po natin. Hello po, good morning. Good morning po. Opo, Sister Helen. Good morning. Sige po. Brother J po, maitatanong lang ako, konti lang. As narinig ko, di ba, sinabi nga ni Jesus na stay away sa kay Pedro na yung sa mention about demon, ano? Ang tanong ko bro, kasi minsan naririnig ko yan sa mga, sa iba no, hindi ko din i-mention, pag nagalit yung isang tao, sa isang tao ay sasabihin niya parang demonyo ka. Nalulungkot ako dun sa word na yon kasi dapat bang banggitin mo, although na sinabi mo na hindi siya ang demonyo, pero yung ginagawa niya. So, ano ba ang epekto nun sa pag-mention natin dun sa word? Hindi ba pwedeng sabihin lang natin na ay sira ulo ka or ay masama ang ugali mo or ay pangit ka? Bakit kailangan pa ng tao i-mention yun? So, ano ba ang maepekto doon sa isang tao na nagsasabi sa taong yun na siya ay isang demonyo? Parang, bro. Sister Helen, ano po naging parang expression po natin minsan tawagin yung ating mga kinaiinisan na demonyo. Pero actually nga po, yun nga po, susundin nga po natin yung mindset ni Cristo. Kasi sinabi po niya kasi, nung tinawag niya kasi na demonyo, si Pedro, hindi po talaga, ang pinatutungkalan po niya kasi yung sinasabi ni Pedro, which is an opposite to the will of God. Kasi nga po, ang plano ng Diyos kasi, yun nga, ang Mesiyas ay dumating para maging sacrificial lamb. Kumbaga iaalay siya bilang sakripisyo. And yet, ang pinipilit ni Pedro ay hindi. Ang plano, kasi ang mindset namin ganito ang alam namin kasi dapat, ang dadating na tagapagligtas, ililigtas kami sa mga oppressors namin. Which is a complete opposite of what Jesus was trying to say. Kaya po in-emphasize niya, we are talking with the mindset of humans. Which is always, ang mindset ng human kasi, susceptible to the to the weakness of the flesh. Lagi na lang mali. Kadalasan we are duty bound to make things na mali. Kaya po yun. Pero halimbawa po, siguro ang concern kasi yata si Sir Helen, hindi natin dapat binabanggit ang demonyo. Kasi pag binabanggit mo ang demonyo, parang nagiging mas totoo tuloy siya. Yun po ba ang concern ko, Sir Helen? Tama po ba? Yes bro, kasi yun nga, parang pangit pakinggan yung word na demonyo para kasi syempre alam natin kung sino siya. So bakit banggitin ng isang tao pag gagalit siya sa isang taong yun na siya ay parang ganito? Yun ang concern ko bro. Opo. Pero Sister Helen, ito po one thing po siguro na i-fix din natin ang ating mindset po kung sa mga yan. Hindi po ibig sabihin porque nabanggit natin ng demonyo ay kumakampi tayo sa kanya. Hindi po gano'n. Actually nga po, ito nga po yung madalas po na dapat nating maging
part ng ating mindset po, dapat po natin acknowledge na may demonyo. Kasi bakit? Siya po kasi yung antithesis ng ating Diyos. Okay. Kasi po, madalas, ito nga po yung nagiging problema ngayon eh. Nakakalimutan ng tao na may demonyo. Kaya akala nila okay lang sila. Akala nila okay lang sila, kasalanan nila, ganun, na parang Diyos lang ang nandun at ang Diyos ay magpapatawa. Kaya po dahil nga hindi pa nag-uusapan demonyo, hindi nagiging usapan na may impyerno. Kaya tuloy, ang mga tao, very relax sila sa kanilang buhay. Anyway, wala namang demonyo, wala namang impyerno. Actually nga po, it's a good thing din na maging aware tayo na nandyan siya para iwasan natin siya. Para ang mas piliin talaga natin, yun nga po na ang pinipili natin lagi ay Diyos. Kasi whenever we acknowledge that there is a devil, we acknowledge of course that there is God who is better than the devil. That we are choosing over the devil. Diba po? Kaya po ano yun? Hindi po talaga masama na minsan, every now and then, the devil gets into the picture. Kasi ano po only solidifies our faith in God. Kumbaga, ang pagkampi natin sa Diyos. Na talagang ang Diyos talaga ang pinipili natin. Kasi parang ano po yan, dalawa masama, mabuti. Pinipili ko lagi ang mabuti. Because I am aware of the presence of evil. Okay? Kaya po ganun. So, hindi po masama yun na every now and then, the devil gets into the picture. Basta as long as napapag-usapan siya dahil mas pinipili mo ang Diyos above all. At kaya nga po si Kristo, di ba, nung binanggit, nire-renounce niya. Kumbaga inaano niya, talagang itinatapon niya, di ba? Get thee behind me, Satan. Punta ka sa likod. Huwag ka dito sa harapan. Hindi ka kasama sa usapan. Ganun. Di ba po? So ano po yun? Okay lang po yung, pero yun nga po, minsan naman kasi, ginagawa natin, ano siya, parang curse word, demonyo ka. Ibang context naman po yun. Pero just the same, ayun po, wag po tayo masyadong maging conscious na hindi natin pinaparangalan ang demonyo kapag napag-uusapan ito. Mas napaparangalan po natin ng Diyos kasi nagkakaroon ng comparison. Diba po? Parang ganito po yun Paano mo malalaman na may maganda kung hindi mo alam ang konsepto ng pangit? Diba po? Mas gumaganda ang maganda kasi alam mo may comparison na pangit. Mas na-appreciate mo tong ganda kasi nga alam mo may pangit. Halimbawa po, kung hindi mo alam kung ano yung pangit, paano mo ma-appreciate yung maganda? Puro maganda nakikita mo. Di ba po? Parang ganun lang po. I hope, Sister Helen, I was able to answer your question. Yes bro, salamat kasi alam ko doon naman tayo sa maganda Pero sa akin kasi, bakit ang isang tao magsasabi ng ganun sa isang tao? Kung galit siya, na parang kinukompare niya na yung tao na yun ay parang siguro ugali ng demonyo. So, para siyempre aware din ako na dapat hindi natin banggitin sino man siya o ano man siya kasi alam natin yung kalaban na yun ay talagang ang pinakamasama. So, salamat bro sa paliwanag mo. Salamat. God bless po. You're welcome po. You're welcome po, Sister Helen. Si Sister Feli, yes, nagtataas po ng kamay. Hello po, mapagpalang hapon po, Brother G po. Kumusta ka po? Hello. Mabuti naman po, Sister Feli. Maraming salamat po sa dasal. Salamat po. Bro, ko po yung binabasa. Ang aking pong tanong ay kung ano po ang inyong masasabi sa nabasa ko. Dahil nga po sasabi na kung ano yung plano ng Panginoon, paano natin ito mababasa. Ito po yung sabi niya, kapag ang mensahe nagdudulot sa atin ng kagaanan at tanong napapalapit sa Panginoon, ibig sabihin daw po ay plano ng Diyos yun. Ano po masasabi niyo, bro? Nabasa ko po to. Definitely po kasi pag nagbibigay siya ng kagaanan ng kalooban, ibig sabihin po ibig sabihin ang konsensya po ninyo ay nakikiisa doon sa plano ng Diyos, di ba po? Kasi minsan naman po minsan if there's something to be corrected, yung po ministry natin, ang grasya ng Diyos na nasa atin po kasi will be at work. Kumbaga, because of course, definitely, especially nga po, tayo naman po ay naniniwala lahat na tayo po ay may guardian angel na gabay po natin. Siya po yung pinaka-bantay natin na pinadala na ibinigay sa atin ng Diyos from the start of our lives until the end. Okay. Marami po kasi tao nakakalimutan nila yung guardian angel nila. Minsan po yung guardian angel natin kasi ikaw siya mismo yung
pag may mali dun sa ating ginagawa, siya mismo yung gagawa ng paraan para maramdaman natin that there is something wrong. Yeah. Kaya po pero kung yun nga po, sa example po na sinabi niyo, Sister Pen, kung magaang naman at talagang nakita mo naman using your rationality, using your moral compass, na talagang tama naman talaga yung ginagawa mo, then definitely, lahat naman po kasi ng tama ay according doon sa gusto ng Diyos. Kaya naman po kasi nagiging mali, kasi nga po, karamihan, ito kasi ay nakakasama sa iyong pagkatao, something na hindi gugustuhin ng Diyos para sa iyo. Yun po yun yun po yung doon. What makes it wrong is it's wrongness. Yung pagiging mali niya. Hindi dahil ayaw lang ng Diyos. It so happen lang kasi na ang gusto ng Diyos, lahat ng mabuti, at ang ayaw ng Diyos, lahat ng nakasasama. Yun po. Salamat po, Brother G po. Nabasa ko po niya sa Purpose Driven Life ni Rick Warren. Apo. Thank you very much po, Sister Peggy. Sige po mga kapatid, meron po. Brother G po, may tanong lang po ako. Dito. Paano ko ba sasabihin ito? Meron po kasi kung nakasama, hindi ko naman sabihin close friend ko siya. Mas matanda po siya sa akin. Hindi ko pa po siya, naririnig ko pa lang po ang name niya before. Pero negative po talaga ang tingin sa kanya ng mga kumbaga kahalubilo sa isang negative po talaga. Apo, negative. Meron pong pero ako po, hindi ko po na-feel yung ganon, hindi ko po in-entertain yung ganon. Kung sa kanila ay negative siya, negative na rin sa akin kasi feel ko po at nagpakita siya ng close siya, lumalapit siya, nagke-care po siya sa akin, feel ko po yon. So, hindi ko po pinansin yung negative ng iba. Kaya lang bro, sa mahabang panahon, ang haba ng panahon na inunawa ko, nagpasensya ako. Kasi po, lagi siya nagsasabi nung sinabi ni Sister Neneng, lagi siya may kagalit. Lagi siya nagsasabi ng ganon. Ganun siya. Mamatay na sana siya. Para pong naririndi ako. Lagi na lang sinabing didemanda ko, pinag-aalalahanan ko po. Matanda ka na. Sabi ko, Madam, matanda na po kayo. Wag na po niyong pansinin yung mga ganyang bagay. Hindi naman po ikararagdag ng buhay niyo yan at hindi ka babawas ng buhay niyo yan. Sabi ko, kumalma lang po kayo. Wala pong idudulot na maganda yan sa inyo. Hindi, ganyan. Bro, ang tanong ko po, kasalanan po ba kung dumistansya ako? Kasi parang hinihila niya ako pababa kahit anong gawin ko, hindi po siya makinig At saka naaawa po ako sa totoo lang. Kasi nilalayuan po siya ng marami. Ang feeling ko po, nilalayuan na siya ng marami, lalayuan ko pa rin ba? Pero, para pong, sorry po bakit ko na ba? Para kumisan napipil ko, tao pa rin talaga ako. Kahit po anong gawin kong unawa, pasensya. Minsan galit siya sa akin pag meron po akong, pag halimbawa yung kagalit niya, meron, kasi secretary po kasi niya ako Pag meron po akong message na sinabi para sa grupo, siyempre inform ko siya. Tapos po pag tinanong niya sa akin kung bakit ko nalaman yung galing yung impormasyon, pag sinabi ko po dun sa kay kapitan na gano'n, kay ng ganito, kagalit niya yan. Naku, bababaan po ako ng galit na po siya sa akin yan. Parang gusto niya, pagkagalit niya, kagalit ko rin. Bro, hindi naman po gano'n. Sa totoo lang po bro, ang tagal ko pong nagpakumbaba. Pag ayaw niya, hindi. Pero pag okay lang, dyan lang ako. Sumasabay po ako sa agos kasi po nilalayuan po siya ng marami. Kumbaga, tinatawanan na lang po siya ng harapan at talikuran. Kasalanan po ba kung isa na rin ako? Actually po, bro,
bilang secretary niya, bumitaw po ako. Kasi, sorry po, tao lang po ako na kumisan, ano po ba tawag doon, nade-depress din ako sa kanya. Puro negative po ang naririnig ko eh. Puro reklamo, tatawagan po ako niya ng haba para, di si ganito, di si ganito. Sabi ko, Madam, hindi ko na po dapat marinig yan. Alam ko na po, hindi mo pa alam ito. Mali po ba yon, bro? Ito po, Sister Sonny. Ano po ganito po, salain po natin yung kwento. Okay. Lahat po ba ng mga, alam po, pag sinasabi sa'yo na, oy, sige ito, sige ganyan, sige ito, sige ganyan. Lahat po ba ng kwento niya, lagi mali? Ang lagi po ng pag nagsalita siya tungkol sa isang tao, lahat po ba talaga ng sinasabi niya tungkol sa tao yun mali? O Puro baka po naman minsan may tama din? Oh. puro po negative ang sinasabi niya eh. Mhm. Pinagsasabihan ko po siya, sabi ko, Madam, meron bang ibang meron bang ibang may hawak ng susi ng bahay mo? Sabi ko, baka ako ano mangyari sa'yo, hindi ka kayang iligtas ng mga aso mo, walang makakapasok sa'yo, walang makakapatulong sa'yo. Ang sagot niya ay hindi daw po mangyayari yon. Wala po siyang tiwala sa kapwa. Palagay niyo, Sister Sonny, bakit siya nagkaroon ng ganong mindset na lahat na lang negatibo, tapos wala siyang kailangan tao? Ano po ba ang nakaraan ni Ma'am? Ang alam ko po, hiwalay siya sa asawa. Palagay niyo Alam po, parang marami sa experiences sa buhay para naging bitter siya sa lahat. Yun po ba yun? hindi ko po alam, pero lagi niyang pinagmamalaki. Ay, isa pa po niyang proud na proud po siya kasi doctorate daw siya, nagturo daw siya sa abroad, mayaman daw siya, matalino daw siya. Para pong ganon, parang puro siya bilang presidente po kasi siya ng senior namin dito. Di po ba pag isang officer ka, kailangan marunong ka makinig sa kasama mong officer. Hindi ikaw lang. Paano po siya naging presidente? Ibinoto po siya ng mga tao? Opo, matagal na po siyang presidente ng homeowners dahil po sa ugali niya, pinitisyon po siya, natanggal po siya. Pero presidente pa rin po siya ng senior naman. Ayun nga po so, inelect po siya ng mga senior, mga kapwa niya senior para maging presidente. Ini-elect po siya kasi wala pong gusto lumaban sa kanya pag eleksyon hanggang 10. Swerte kung umabot ng 10 ang tao. Pero pero masama ang tingin nila sa kanya. Opo masipag po siya kung baga kahit pagtitimpla ka nga ng kape ganon. Pero po pag yung pong mga pagtatawagan po ako nung mag-resign po ako sa kanya, bro. Naglep ako sa GC namin. Nagpaalam ako ng maayos, nagsembit ako ng formal letter kasi ayaw niyang pumayag kung walang formal. Ginawa ko po yung proper para lang ako makabitaw. Nung pumayag siya, nag-leave the group po ako sa GC namin. After 1 week po, tumawag siya sa akin. Hindi ko po inakala na tatawag pa siya sa akin. Ako po, sabi pa rin niyang sumbong. Ayoko na po. Pero ito, Sister Sonny, ito lang hindi mo naman kasi duty na to keep up with her every time. Kung feeling po ninyo napapagod kayo at mas lalo pa kayo nagkakasala by associating yourself with her, okay lang po kahit kung break kayo sa kanya, pahinga muna. Pero wag lang po natin tanggalin, Sister Sonny, yung natin, pagdasal mo siya, be concerned. Yung concern, kung kasi po, hindi ko po kayo mapatapos, bro. Hindi ko po kasi pwedeng totally siya Kasi wala pong iba Kung dumating po yung pag magkita kami, mabatingin ko siya, tawagan niya ako, andito pa rin. Kaya lang yung bilang under niya, bilang yung laging ka-associate niya lagi.
Hindi po Hmm. pwedeng lagi ka na lang susunod, hindi Yes ka po. pwedeng kumontra. Saka di po ba, Kailangan nga inaano opo. ko po kasi sa Bible, di po ba nakasulat na meron din po ako nabasa, hindi ko lang po tanda ang verse, sorry po. Hindi daw po kasalanan ang, ano ba yon yung pag ang isang, hindi ko daw po kasalanan na parang ganito ibig sabihin, na bumitaw ka sa isang kaibigan kung ito'y hihilahin ka pababa. Meron pong verse na gano'n ang ibig sabihin, di po ba? Kumbaga putulin mo ang isang kamay kung ito'y tama po ba? Look in your eye. Opo, opo. Actually, yun po yung pinakaano nun. Kasi po, anything that causes you to sin, dapat, you should avoid it. Yun po yun eh. Kumbaga po, ang ginawa niyo, Sister Sonny, ano lang, self-preservation. Kasi mas nagiging ko nagkakasala ako kapag associated pa ako sa iyo. Amen So, po. okay, Amen po. okay lang po talaga na kailangan lumayo. Talagang kasi hindi ka nagiging mabuting tao pagkasama niyo po siya. Kaso ito nga lang po. Pag nakalayo kayo, let's act like God. Na ang Diyos naman kasi sa kanya po kasi walang masamang tinapay. Sa kanya kasi Opo. nandun pa rin siya doon sa salvation ng bawat isa sa atin. Regardless kasi siya po yung tipo kasi na no matter what, hahanap siya ng mabuti dun sa tao. Ng reason, talaga may enough reason siya para sabihin, anak ko pa rin yan Ililigtas ko yan. Yan. So, pero hindi po tayo ang Diyos So, we leave it to God. Lord, bahala ka na sa kanya kasi ako, hindi ko kaya. I can only do as much. Opo, ganun. Okay lang po yun. Katulad You don't na nga have to po, feel bad bro. about it. Okay. Halimbawa, nandito po tayo halimbawa po ngayon, nagpe-prayer meeting tayo. Tatawag po siya sa akin. Siyempre, hindi ko po siya sasagutin. Naka-online prayer ako Mamaya po yan, pag ano po yan, galit. Tumatawag ako, ba't di mo ako sagutin? Para kasi sir, ganito ba? Kagagaling ko lang ng prayer meeting, nagkakasala. Kaya nga po, siyempre, hindi ko po siya sasagutin. Pero after po ng prayer meeting, tatawagan ko po siya bilang respeto, return call. O bakit po, pasensya na. Galit po siya, katatapos ko lang sa bibigla niya akong, yun po, kaya sorry po bro, kung tama lang po ba na dumistansya ako. Dumistansya lang ako bilang officer niya kasi hindi ko po, ayoko na po yung pag sumagot ka, nangatwirang ka, nagbigay ka ng opinion, sarado ang isip Tapos po ngayon bro, nagsusumbong po yung mga, lumipat ako ng ibang nagsusumbong po sila. Inaaway daw niya, sinusulot daw ako. Wala pong ganun. Basta sister, ito lang. Iligtas mo sarili mo sa kanya, okay lang na maintindihan ng Diyos na ilayo mo ang sarili niyo para sa kanya. Ang wag niyo lang pong ilalayo, yung genuine concern from the heart. Ay, Pagdasal niyo opo. po siya, Opo naman. pagdasal niyo pa rin po siya. Pagdasal niyo siya na parang sana, Lord, kasi hindi naman siguro ako yung tamang tao para matama ang landas niya. Padala mo sa kanya kung sino yung tamang tao. Ganun po yun. Para ako masishare ko lang Lalo sa mga nangyayari po ngayon dito sa Pilipinas, kung mababasa po ninyo yung mga Facebook account ko, ang dami kong rants, ang dami kong kinagagalitan, ang dami kong gusto isumpa, ganito. Pero at the end of the day po, mo sa gabi, like kong sinasabi sa Panginoon, ganito po Lord, pasensya ka na, talagang, ikaw naman siguro, nagalit ka rin. Masama naman po kasi yung ginagawa Pero, lagi ko po sinasabi, Lord, cleanse my heart. Sana po, bigyan niyo po sila ng grasya para magbago. Para makita nila yung kanilang mali. Kasi anak niyo pa rin po sila Huwag niyo pa rin po silang susukuan. Diba? Ako po, lalayo lang po ako, pero kayo po kasi bahala na kayo. Basta po, huwag niyo po silang sukuan, Panginoon. Ako po, in my heart, from the distance, hindi ako sumusuko. Pero from a distance. Ganun po. Ang number one pong inayawan ko sa kanya, pagkausap ko, yung bang, kung 20 beses lang sasabihin niya salitan yung di siya, sabi niya, mamatay na siya. Para po akong, sabi ko, yung po, parang nade-depress po ako sa ganun. Parang lihis po sa ginagawa ko. Ako, Sister Son, nakakatulong sa akin minsan yung idea na isipin na, Lord, hindi ko kasi nababasa ang puso niya. Kasi baka mamaya may isang bagay akong hindi nakikita. Kasi ang nakikita ko lang, yun lang talaga yung pinaka naiintindihan ko. Pero ikaw nakikita mo lahat. Kaya kung ano man po yun, Lord, tulungan niyo na lang po siya. Yun. It helps. Nakakatulong. At Ganun na lang po. Kasi pa rin ako.
Kasi bro, nakakaawa talaga. Nag-iisa lang siya, matanda na siya. Ang kasama niya, 20 aso. Totally lock ang bahay niya. Mhm. Kayo Kasi lang nga po, po, salamat po. kasi sa Sonia, most likely talaga may pinagdaanan niya in the past. Hindi natin alam. Hindi nyo lang alam siguro. Hindi Kasi ko na ako po, I'm a firm believer na wala pong ginawa. Ang lahat ng tao po, by nature, mabuti. Until something happens. Yun po. yun Yun po nga sa lang Diyos po. na po natin. Yun nga lang po. Yun po sa Diyos Salamat na lang po, po natin. salamat po. Salamat din po, Sister Sol. At least po naanuhan ako kasi nagigilty po ako kung minsan eh. Salamat Sister po. Sonny, may isi-share din ako kasi ako nangyayari yan sa akin. Every morning, siyempre sa tagal na araw-araw doon nag-aantay ng treno dahil nga may oras So nagkakaroon ako ng kaibigan dahil kapwa Pilipino ay siyempre nagbabatian, bonjour, hanggang magkaupo kayo, maghintay ng may isang madaling salita, may isang Pilipina na every morning magkita kami doon ay iniiwasan ko yung kagaya mo dahil every time nagrereklamo sa trabaho. Yung one time, sinabihan ko siya, naku, pag wala yan, edi wala tayong trabaho. Kaya nga, nagkaroon ng ganyan dahil para magtrabaho tayo. Sinabi kong ganun kasi reklamo ng reklamo. Pagbukas doon niya ng pintuan, nakikita niya may kalat. Yung, ang bigat din sa akin. Kaya, hindi mo rin masabi na, di, wag ka na magtrabaho doon, di alisan mo. Yung, ang sarap sasabihin sa kanya na, di pag ayaw mo doon, di as nabibigatan ka, di alisan mo, di ba? Sometimes yun kasi madali naman daw siya makahanap ng trabaho, marami naman, pero ang bigat na pakinggan mo umaga, reklamo ng reklamo sa amo. So, sometimes naman, mayroon na naman tayong karapatan, lalo na sa mga OFW dito, may amo tayo na minsan hindi maiwasan. Pero ako nagpapasalamat din, di ba? Dati nagrereklamo ako dahil ang amo ka ay sobrang antipatika. Pero ako nagpapasalamat kasi siguro adyasan na kami. Mayroong mga bagay-bagay na dapat pasensyahan, lalo na sa mga kalat na yan. Kaya nga sila kumuha ng katulong dahil nga para trabahuin mo. Hindi ka naman pwede pupunta doon na wala ka nang lilinisin, di ba? So, nakarelate ako kay Sister Sony dahil every morning na makita ko yon, ako ay umiiwas na kasi ayoko na everyday na makita mo yan, yun talaga. Kaya pasensya po, siguro hindi naman hindi naman kasalanan Brother Jeko na mag-iwas sa mga taong ganyan kung sa feel mo ay nakakabigat, no? 'Di ba? Brother Jeko, tama ba 'yan? Tama po. Kasi we also have a responsibility towards ourselves. Kailangan din po tayo, hindi po tayo dapat maubos. Kung ikauubos po natin yun, hindi rin po gusto ng Diyos. Ang gusto rin po ng Diyos, alagaan din natin ating sarili. Amen po. Salamat po, Sister Helen. Meron po mga kapatid. Wala na po ba? Ako po, sister. Hi, Sister Pel. Good morning po, Sister Peli. Sige po, salamat po. Gandang umaga po sa atin lahat, brother. Gandang umaga po. Ano yung po? Mayroon na po akong konting sharing. Nakakatawa ang buhay. Alam nyo, sa karanasan ko kasi, ako rin ay palagi sa daan. Kung saan-saan, sa gawain din. No? Sa trabaho. I-sharing ko lang po yung sa trabaho ko. Kasi po sa trabaho namin, sa company, ang daming ibang-ibang mga iba-ibang bansa nagtatrabaho. No? Iba-ibang ugali. Pero mayroon kaming kasama yung nagtatransport ng mga tiles, no? Naku, ang sama talaga ng ugali. Madali siya magalit. Pag itapon niya yung mga material. Takot po sila lahat. Tagbo kahit ang master. Pero ako po ay kasi may ugali po ako, wala po akong takot.
kasi alam ko ang aking sarili, alam ko ang aking Diyos. At mayroon po akong pagmamahal, yung mahabang pasensya. Kasi sabi po sa banal na kasulatan, ah, 'pag tayo pala pinili ng Panginoon, sinabi niya, "Magmahalan kayo sa isa't isa upang makilala na kayo aking mga anak," 'di ba? At kung ako'y may pagmamahal, kailangan itong pagmamahal ihati ko sa iba kasi yung na nararamdaman ko 'pag ang tao pala kahit ang anak o asawa, magalit, napapansin po sila kasi wala po silang pagmamahal. Kasi depende po sa tao na sinilang ang depende sa buhay niya, anong karanasan. Kaya nga tinatanong ni brother, ano, bakit gano'n, anong dahilan? So, isang araw, nagalit po siya sa akin, bigla na lang, sumigaw, umaga. Ay pinuntahan ko siya agad. Alam mo, takbo lahat sila, bakit ako nagpunta doon, takot sila. Pagdating doon, hinawakan ko ang kanyang ano, dito sa baywang, hinawakan ko. Sabi ko gano'n, "Ano nangyari sa iyo?" Sabi ko, dahan-dahan lang po ang salita ko. Sabi ko, "Bakit ka sa akin nagalit? Sumisigaw ba ako sa iyo?" Sabi niya, "Wala, hindi." "O bakit sinigawan mo ako?" Sabi ko, "Alam mo ba na mahal din kita," sabi ko sa kanya. "Kahit kasi tayo dito'y kasama para tayong magkapatid, 'di ba? Huwag kang magalit, huwag mo rin ako sigawan, kasi hindi nga kita sinisigaw, 'di ba?" Sabi niya, "Okey." Mula noon nagbago ang buhay niya. Binibigay ko siya ng mga regalo, kung ano. Nagbago po, at saka yung mga iba, nagkakaisa po kaming lahat. Kasi sabi ko sa kanila, bakit siya nagalit? Bagkat ang asawa niya hindi niya iniwan sa kanya, kasi lasinggero. Kaya nag-iisa na rin siya sa bahay, kaya wala siyang pagmamahal. Kaya nga kailangan tayo na sa Panginoon, ito po palagi sa isip ko, tayo ang magbigay, tayo yung magpakita ng pagmamahal upang din siya marunong magmahal. Kasi sabi nga ng Panginoon, hinahanap niya yung mga taong na ano, yung makasalanan, 'di ba? Yung umiiyak, o yung kaya tayo rin ginamit ng Panginoon. Kaya gano'n din ang ginagawa ko kahit sa daan, kung saan sa kapatid, nagkaroon po ng kapayapaan, nagbabago. Kaya pa sumisigaw sa akin, mamaya may birthday, binibigay ko na regalo, alam niyo natutumba po sa harap. Ako po tumatawa lang kasi masarap sa Panginoon 'pag marunong lang tayo magdala kung anong ibig sabihin ng salita ng Diyos. Magbabago ang tao kasi wala pa siyang pagmamahal. Pero tayo ay ginamit ng Diyos, magbigay tayo ng regalo. Tignan niyo sister, hindi ba yan magbago? Hindi ko lang alam. In Jesus' name. Sorry po, salamat. God bless po sa ating lahat. Glory to God. God bless you po, Sister Pelly. At ano po, kayo po kasi talaga yung ano siguro, talagang pinili ng Diyos para doon sa kaibigan po niyo na yun. Yeah, praise God po. Amen po. Salamat po, Sister Pelly. Meron pa po, mga kapatid. Mga kapatid, meron pa po ba? Kung wala na po, pasalamat na po tayo kay Brother G po. Habol pa po kung meron pa. Maraming salamat po sa mga dasal po, Sister Sister Violet. Yan po. Consistent po si Sister Violet kasi na sinasama niya ako lagi sa mga mass intention. Maraming salamat po. Yeah. So makita po tayo ulit po sa susunod po, two Fridays from now. Sige. Maraming salamat po. Morning, Brother Tipo. Salamat Ay, sis. po. Sis, Ay, sabi mo Brother kasi- G po, saglit lang po. Si Sis Rosjen po yata may tatanong. Brother G Sister. po. Ay, salamat po. Narinig- Sige po, Sister Rosjen. Flat ako kasi alam mo naman medyo iba yung aking alaga. Araw-araw ditong naririnig ko ay magmumura. Lahat ng tanang mura, narinig ko na dito. So, kailangan hanapin mo. Ano siya nagsimula, no? Mula nung bata siya. So, maunawaan mo. Dahil yung bunganga niya ay
Katawag ng hindi katulad kung gaano ka cool ang kanyang asawa. Siya naman ay lahat. Kung hindi ko naririnig, hindi mo nasasanayan. Hindi ko nasanay na ako. But still, with a smile, dahil siya ay 83 years old. So may may tama na. So dito sa kwento ni ate kanina about doon sa isang karakter. Alam mo, nakakasalamhan natin. Nagkataon lang siguro na may hinahanap sa iyo ate na minsan nakakapagod pakinggan. But di sa pakiramdam ko, nakakita siya ng comfort sa iyo. Nakakita siya ng kanyang mapaglala. Dito na, di ba, Brother Chipo? Kasi hindi naman niya magkikwento sa iyo kung wala siyang simpatya. Ibig sabihin, close ka na sa kanyang puso kasi parang nilalabas niya sa ibang pamamaraan. Pero kung makuha mo siya, ba't mahirap lang siya talaga pasukan? Doon mo makikita ang realidad ng kanyang pagkatao. Kasi kailangan natin pag-aralan yun. Ako kasi mahilig na ako. May critical mind daw ako. Smile. Minsan nga dito kasi sa Friends of the Bar, yung mga sharing ko personally, may natatamaan. Nag-guilty din naman ako kasi walang intention na may matamaan doon sa sinabi ko. But sad to say, mayroon talaga palang mga words tayong nabibitiwan unintentionally. Natin mo, senyora, sono po si Babene un pochino. Italiano yun. So, yun yung mga bagay na kailangan natin tingnan. Kahit ako sa asawa ko, napo-offend siya. May mga bagay din akong mababanggit. Instant. Naku, bakit kaya ako pag dumarating itong iyong kapatid, may problemang dumating. Yung kumbaga, parang naku, galit na galit. Kasi yung mga bagay pala na maging maingatin ako sa pananalita. So itong kaibigan natin, pag-asal natin, but I think kailangan mo magkaroon ng prayer, yung pag nagbabago na, para sa akin na, pag nagbabago na yung kanyang pananalita, dahil lang sa smile, o di kaya, pwede ba, magkape muna tayo para maibsat. Ako kasi may way ako of distracting doon sa kanyang mga kwento, o pwede bang magkape muna tayo, o pwede bang maghanap tayo ng ibang pag-usapan. So minsan, nagiging epektibo at hindi ako nadidrain, lalo pag John budget na ako, ito muna, hanggang dyan ka na lang. But kailangan natin talagang tingnan ito dahil ang alam ko, mahal ka ng isang tao na yun at gusto niya na may nakikinig sa kanya. Ang mahirap sa kanya, hindi niya napapatawad o hindi niya nalilit go kung anong mayroon siya, kung maganda ang trabaho niya, lalo na nakatapos ng ganito. Hindi siya handa na bitiwan yung kanyang mga tawag dito, yung kanyang hinahawakan. Hindi niya kayang i-let go, nagbabago na pala. Nandito na siya sa pagkakataon nito, nawala na siya doon sa posisyon. Kapag iyon ay nabitiwan niya at tanggapin niya ang realidad ng buhay, gagaan pati yung nakapaligid sa kanya. Ngunit ang nasa kanyang yung knowledge sa arrogance, yung kanyang posisyon ng kapanahonan na yun, na hindi kanya natatanggap, nawala na. Ewan ko lang, Brother Jico, kasi tinatawag na ako ng aking employer. Di ba parang ganon? Kapag hindi mo pa kayang bitiwan, paglalingin niyo lang po. Salamat po. Parang kami dito, OFW. Di ba kami mga OFW, siyempre, nagbi-business ka, nagtatrabaho ka, pagdating mo dito, ang hawak namin ay mga, noong una, hindi ko rin matanggap. Sabi ko, ganito ba ang buhay dito? Kasi I'm not expecting na maglinis ako, magtapon ng basura, Kasi sa Pilipinas, ang laki ng pinag-iba ng trabaho mo. Di ba? Dito, pagdating dito ka, bunanote na doon. Pero kailangan na talaga to embrace the reality na yung dati ay hindi na pwedeng dati kung di-embrace natin yung realidad today na kung ano ibinigay sa atin ng Panginoon. Yan ako, dagdagan mo na lang po kay Brother. Maraming salamat po, Sister May Rose salamat. Jean. Okay. Salamat po. At least po, Sister Sonic, something for you to consider siguro yung ni Sister Rose Jean. Pero of course, definitely, kayo po ang mas kilala niyo po ang inyong kalibre. Yeah. Kung sakasakali lang po, kung pwede.
Kung hindi, okay pa rin po yun, yung napag-usapan natin po kanina. So maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin. Makita-kita po tayo ulit sa susunod na Biyernes na makaka-invite po ako ulit. God bless you po. Thank you very much po sa dasal. Salamat pong muli, Brother G po. God bless po. Bye po. Mga kapatid. Sige po. Sige po, mga kapatid, wala na po ba? Meron pa po bang wala na po? Meron pa po bang gusto mag-share sa gospel natin at sinabi ni Brother G po? Amen po. Kung wala na po, Mitch Bioli. Sister Sonny. Ay, sige po. Salamat po. Sige po. Sister Sonny, dun lang sa sharing mo, parang relate na ko doon. Hindi kasi, sa akin kasi, nangyari din yan. Meron ding isang taong kaibigan, kaklase, basta na very, very close. Tapos may attitude din na hindi maganda. So parang marami na rin na lumalayo. Ako naman yung tao na sinasabi ko diretso sa kanya yung mga mali niya. Kasi syempre, kaibigan mo siya, tsaka para malaman din niya, para magbago siya. Pero yun nga, nangyayari sa'yo na na-stress ka, nadidepress ka, nangyari sa akin. So may napag-sharean ako ng ganon. Tapos ang sabi sa akin, ang turo lang niya sa akin, eliminate nagkakos ng stress. So, yun, inalis ko na. Ayoko na talaga. Sorry. Sabi ko, kasi parang dinadala ko siya taas parang ako naman dinadala pababa. Kesa sa mawala ako pababa, wala na. Parang wala na akong pakialam sa'yo. Parang ganon. Kasi ako yung mawawala Ako yung nagkakaroon ako yung nawawala na nagkakaroon na rin ako ng tawag dito, yung coldness pagka minsan. Kasi di ba parang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nagpungan tayo ng mga prayer meeting, gawain, tapos parang meron tayong, sabi ko, parang plastic, parang sabi ko. So ako, tinataning, parang naaano ko ni kami, pero ayun nga, para mawala na lang yung at hindi ako na lumugbok na tuluyan, ineliminate, talagang inalis. Yun lang, Sister Sonny, parang siguro pag-pray na lang kita, pero hindi kita ina-advise na tanggalin mo siya sa buhay mo. Ha? Parang anuhin mo na lang. Oo, anuhin mo na lang. Kung nade-depress ka, kesa naman sa ikaw yung mag-suffer, siguro lay low. Ewan ko lang. Sorry. Yun lang po. Thank you po. Opo. Sister Lani, ang maano ko lang po yung salitang sinabi nyo na walang pakialam. Kapwa rin po natin yon. Medyo didistansya lang po tayo dahil ayaw natin yung negative impact na nagiging dating sa atin. Pero yung maging walang pakialam, nandito po tayo sa gawain ng natin, magmahal ng kapwa. Medyo lang po, yung pong concern natin, nandun pa rin po. Yun lamang po, salamat po. Sister Sonny, Sige po. mabilis Sige naman po. po. Para sa iyo po, katulad mo ng isang Kapampangan, ang ganda mo pa naman, masisira yung mo po, beauty mo. Ako po ganyan talaga dati po talaga ang mga nightmare sa buhay ko, napakarami. Ang ginagawa ko po, yun po, tama po yun, umiwas sa kanila. Pero sa mga panalangin po natin, isama pa rin po natin sila. Kasi yung mga kasamaan po, yung yung mga sumisira ng po natin sa buhay natin, na para bang tansya mo sa buhay mo, para bang ano ka lang sa kanila, gumagawa ka ng kabutihan o kaya something nagpapakita ka ng ikalulugod na ninyong para-pareho sa mata ng Diyos, pero parang walang kwenta. Kaya ang maganda, umiwas ka na lang. Pero hindi ibig sabihin, kasama pa rin sila sa mga prayers natin. Ganun po yun. Kasi po yung mga ganyan, mga sa buhay natin, talaga pong hindi maganda. Lalo na po ako, pag ako po talagang something na may nararamdaman ako, agad po ako tumatawag sa mga sumasakop po namin sa community namin, mga MCST sisters. Sila pong ginugulo ko, sinisishare ko po yung problema ko. Lalo na po yung
Isang anak ko po diyan sa Roma, si Father Renan Ilustrisimo. Ginugulo ko po palagi yun. Pag may nararamdaman ako kung something hindi maganda sa buhay ko, talagang kahit anong oras. Pero malakas pong mental telepathy po nung paring yun, si Father Renan. Pag may nararamdaman na po ako magbe-message na yun po ang guardian angel ko sa buhay ko para hindi po ako natutokso sa mga kapaligiran ng mga tao sa buhay ko. Yun lamang, Sister Seni, Sister Seni. Sister Sony, ipagdasal mo pa rin po siya, lalo na nag-iisa siya. Isama mo sa mga prayers mo, lalo na sa, po natin, sa Rosary, Sorrowful Mysteries. Doon mo po siya palagi ipagdasal. Yun lamang, Sister Sony, God bless you always. Amen po. Salamat po. Meron pa po mga kapatid. Meron pa po. Kung wala na po, pwede na po tayo mag-cantic. Reflective song po muna. Mitch Dioli, salamat po. No other name beneath the sky by which we can draw near. No other blood, no other plea can silence deathly fear.